puno ng hope, full of hope, full of hope, laging full of hope, laging may morning. Very good morning, napakagandang umaga. Beautiful, beautiful. I mean, sabi ko po first. Doon na lang, okay. And because I really want to share this with you. At ito po ay dapat alam natin, no? Talagang full of revelations, full of new revelations. At ito po makikita po natin yung katotohanan ng katayuan natin as believers of Christ. And it's exciting. So let's start it. So kalimitan, ang mga tao, yung kanilang mga adhikain sa buhay, mostly connected, nakakalungkot po, dito lang sa lupa. Hindi nila inaadhika or dinidesire yung much better or ano ba yung nandoon sa eternalidad, eternity. So, meron po tayong lesson ngayon. I can say this as a sharing, no? To share something na dapat alam natin kung saan po tayo nakaangkla at tayo po ay mula dito ay magkaroon ng kumpiyansa. Sapagkat masyado pong magulo ngayon ang sistema ng daigdig. At kung ikaw ay sakop ng sistemang ito, baka hindi mo maranasan yung abundant living or abundant life na gusto ni Jesus for us. Yes. Meron po akong 3 puntos po dito. 3 lang po. Hindi naman po ganun kahaba because TikTok only give us 10 minutes to record this sa app na ito or sa, yes, dito po sa filter na ito, no? So, ayan. Number 1. There's no hope in creation. All hope is in redemption. Ulitin ko. There is no hope in creation. All hope is in redemption. Sabi ko po sa inyo, yung mga bagay na dinidesire, inaadhika ng mundo, mostly connected lang dito sa mundo. Creation po ito. At pag inilagay mo ang hope mo sa creation, babagsak ka sapagkat all creation has fallen. Diba? Nung bumagsak po si Adan at Eva, ito po ang naging problema agad-agad. Pero Genesis chapter 3 pa lang po, nagkaroon na po ng pagkakataon ng Diyos na magkakaroon po ng tagapagligtas. At yan po ay si Jesus. At natupad na po niya. Kaya nung natupad na po niya, nagkaroon tayo ng redemption. Kaya ngayon, wala na po sa creation ang ating hope, kundi nasa redemption. Okay? Simple lang po. Pag inilagay mo sa tao ang paniniwala mo, pananampalataya mo, halimbawa, ito na lang ang buhay mo, o ibibigyan niya ako ng pera, itutulungan niya ako. Tapos, umasa ka sa wealth mo, sa pera mo. You know what? Ito po ay magiging bigat na pasanin sa iyo sapagkat ang inaasahan mo ay creation, created being, at hindi ang creator na siya po ang author ng redemption. Nagets po ninyo. At yan po ay si Jesus Christ, si Lord Jesus. No? Okay, point number 2, tignan po natin to. Exercise, running, sports-loving persons like basketball, exercise every day. Okay? Yes. And they will become physically fit only. Yung mga mahilig po mag-exercise, alam niyo mga sports-minded, yung iba hindi kumakain ng mga alam nilang makakasira sa kanilang mga health, like yung mga vegetarians like that. Actually, may kasama po kami na sa church na marunong po magluto ng mga pagkain na healthy. Gustong-gusto ko po yung pagkain na yun. Don't get me wrong, gustong-gusto ko po. Pero ang mga ito po, like exercise, yung mga iba, may pinsan ako araw-araw halos naglalaro ng basketball. Basta mahilig siya sa sports, health conscious siya. Pero ang malungkot po nito, magiging physically fit lang po sila. Pero hindi necessarily na magiging healthy sila. Because health comes only from the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo, ang health galing lang po kay Jesus.
Kaya meron din po tayong kilala ng mga mananampalataya kahit hindi masyadong nag-exercise or something, humahaba ang buhay. Because nasa kanila si Jesus Christ. Okay? Yun po yun. Meron din po tayong kilala na, ito, marami kayong nababalitaan. Uy, mahilig siya sa health conscious siya. Pero namatay. Drop dead. Tsugi, degi agad, di ba? Dahil, hindi naman siya believer. Yun po yung ibig ko sabihin nito. Well, ang pag-exercise ng mga taong unbelievers, magiging physically fit lang po sila. Pero hindi sila magkakaroon ng health. Health comes only from the Lord Jesus Christ. Okay? Pangatlo. Ito na, last point na po tayo. Okay? If there is a law, there is no power. Ito yung pinaka-heart ng matter natin. If there is a law, there is no power. Only the grace of Jesus provides great power. Hindi kili-kili power. Masama yun. Okay? Kundi power and strength coming from the Lord of Lords and King, Jesus. So, ano ba yung law? Ito po yung law, yung mga ibang Kristiyano, pinapractice pa din nila yung thou shall not do this, thou shall not do that, puro thou shall not, thou shall not. Hindi niyo po ba alam, may nangyari po sa cross ng Calvario 2,000 years ago. The Son of God gave His life para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag nating malaitin ang ginawa ni Jesus sa atin. Okay? At yun po ang buong katotohanan po dito. Okay? At ngayon po, tayo po ay lumalakad. Since nagkaroon na po ng redemption, we are now under grace. Pero yung mga under creation, inuubo ko. Pero yung mga under creation, they're still under law. Dahil lang inaasahan nila yung mga bagay na mga faulty. Alam mo yung faulty? Hindi matibay. Ito po mga faulty ay medyo, faulty wiring. Oy, masisira na yan. Parang ganun, di ba? O, madaling masira. Hindi matibay. Pero kung nagtiwala ka kay Jesus at sa finished work niya, matibay ka. Sapagkat you are under grace and not under law. Nakakalungkot na yung mga ibang Kristiyano, they still have to practice the law. Why? Because they don't know how to rightly divide the word of truth. Okay? Nagsimula po ang grace nung namatay si Jesus sa krus. Okay? At nagsimula po ang New Covenant or ang New Testament nung sumigaw siya ng it is finished. Pag binuksan natin itong aklat na ito, may nakalagay, mula sa Old Testament, may New Testament. Sabi nila, doon daw nagsimula ang New Testament. Pero hindi po. Nagsimula po ang New Covenant nang sumigaw ang Panginoong Jesus, it is finished. Tetelestai in Greek. Ano bang tinapos niya? Yan ang magandang pag-usapan natin. Tinapos siya ng batas ni Moises, tinapos siya ng pagsunod sa batas, sapagkat now we are not living under the law, but we are now living under the Spirit. If you live under the Spirit, you're not under the law, but you are now under grace. Okay? Sana po, yan po mga bagay niyan, alam po natin. Gumagawa tayo ng mabuti, nagproproduce tayo ng mabuti, nakakagawa tayo ng maganda sa kapwa natin dahil sa biyaya ni Jesus. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanya, thou shall not, thou shall not, thou shall not. Dahil yung biyaya ni Jesucristo, yan ang nagbubunsod sa atin para makagawa ng tama at mabuti sa kapwa natin, sa ibang mga tao nakapaligid sa atin, especially sa family natin. Mga hindi pa Kristiyanong member ng family natin, tayo po ang magiging patotoo, buhay na patotoo ni Kristo, at makikita na yan through the lens of grace of Jesus. Again, wala pong hope sa creation. Walang hope sa mga bagay na nakikita ng mata natin. We live by faith and not by sight. Tandaan po niyo. At ang hope natin ay na kay Jesus lang. Kahit hindi mo nakikita si Jesus, nandyan po siya sa atin. Kasama natin siya lagi. At kailanman hindi yan magbabago sapagkat kanya-kanya mahal na pangako para po sa loves tayo ng Panginoon Jesus. Sobrang inibig niya tayo. He first loved us bago pa natin siya ibigin. So sa umaga po ito, gusto ko lang po malaman na we are not under law anymore. We're not under the law anymore, but we're now under grace because of the finished work of Christ. Okay? There is power in redemption.
the redeeming blood of Jesus. God bless. Thank you.